Alamin natin ang iba pang detalye ng pagiging locksmith mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ang qualification para maging isang locksmith? May kurso ba itong dapat na nakuhanin mo, tapusin mo? Ha? O pagdaraan ng training? Actually, sa ngayon, Popsi, wala pa talagang proper way or proper na course para maging locksmith ka. No? Ito nga yung ating nakausap. No? Baka dumami ang mga bukas kotse. Ayun nga, Popsi. Tsaka mga akit bahay. Hindi ba ganun yun? Yun yung isang parang dilema nila kasi kailangan nila salain yung mga tao dahil ito nga kakaibang skill na for safety reasons talagang security sensitive yan. Tama ka dyan, Popsi. Napaka-importante kasi ng security nito. So, yun yung gusto nilang mangyari in the near future. Professionalized siguro. Tama ka dyan, Popsi. Sa ngayon kasi ang nangyayari ay meron lang sila mga business permit no, to operate yung kanilang business. Pero in terms of, yung pagkaroon ng lisensya bilang locksmith ay wala pa, Popsi. Sabi mo sa iyong report, 2,000 piso ang sinisingil kada pinto. Pero ang tanong, lagi bang may kliyente? Marami ba nakakaiwan ng nakalak o naiwan yung susi sa loob? Actually, no, Pop J, in a week daw, usually, on a normal month, 2 to 3 no, sa isang linggo. Pero kasi, Pops J, hindi lang ito kasi yung main business ng pagiging locksmith. No? Hindi Isa lang, sa mga services pala lamang. Isa lang to sa mga services nila dahil meron silang key duplication, cloning ng mga susi. No? Maraming service. Bukod lang dito, Pops J. Kaso nga lang, ito kasi, kunyari, nalock yung pinto mo dun sa alas 12 ng gabi. No? So sila talaga yung tinatawagan. Emergency. Pag emergency type of situation na Pops J. Saka, usually daw, yung nagiging kliyente nila is yung mga nagbabakasyon sa mga beaches. Yung malalapit sa beach, yung mga naiiwan at walang dalang extrang susi. So, usually sila, lalo na pag summer season daw na malapit sa mga beach properties, so doon dumadami yung kanilang kliyente. Okay, yung mga interesadong gawing o karirin ito, ano? Sapat daw ba ang kinikita para gawing full-time profession ang pagiging locksmith? Tama ka dyan, Pops Gino. Marami actually yung naging ito na, yung kanilang full-time profession. No? Pero syempre, bago itong maging full-time profession mo, as trabaho mo, talagang may pagdadaanan ka munang matinik dahil hindi basta-basta yung... parang bukas kotse kasi ang dating mo dyan. Yun nga, Pops Gino. Parang medyo, pag pinanood mo, parang medyo sketchy. Panoorin. No? Pero yun nga, Pops Gino. Pero tinutulungan nila yung may-ari na nakaiwan na nakawala ng susi, ano? Tama ka dyan, Pops J. Yun, sinisiguro naman nila yun, Pops J, no? At hindi sila basta-basta talaga na pag may tumawag lang na kliyente, bubuksan na kagad nila, no? Ini-make sure nila na talagang yung tumawag sa yung kliyente nila mismo, yung may-ari nung sasakyan or nung pintuan, Pops J. Ivan, sa tingin mo ba sa kabila ng nagbabagong panahon, locksmiths are here to stay? Actually, Pops J, tinanong ko yan, no? In the near future ba, since marami na nga nagdi-digitalize, pati yung mga pintuan. Yung iba nga, cellphone na ginagamit para makapasok ng bahay. Tama ka dyan, Pops J. Pero ang sabi niya, what if mamatay naman yung battery mo? Wala ng battery, yung mga pintuan, no? So, ang mano-mano pa rin talaga, Pops J, yung magiging last resort ng mga tao. So, parang in the near future, parang hindi naman sila mawawala daw, Pops J. Para sa mga makakawala ng susi, paano ba sila mahahanap? Actually, Pops J, dahil kalat na rin sila sa social media, so mabilis nang makahanap ng mga locksmith na pwede magbukas ng kandado o mga pinto. Tama ka dyan, Pops J. Marami na silang gumagawa neto, no? And yun nga, ang maganda dito kahit 10 oras ng gabi, kung may bukas, kung gising pa yung locksmith, pwedeng matulungan ka pa, no, Pops J, sa pagbubukas ng sasakyan mo, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.